back in The Hague, siyempre para naman samahan yung kanyang ama. And also mabuti na lang nandun siya for like 3 more weeks. That's all kasi nga hindi siya makakaabot at wala naman siyang balak umattend ng State of the Nation address ni Ngiwi. Sabi nga ni Attorney Glenchong, sana huling sona na yan ni Ngiwi, no? No? Sana, no? No? Pero sabi nga ni PRRD, no guts, no glory. Pag-uusapan natin, ano kaya ang meaning ng sinabi ni PRRD? At sinasabi niya yan sa ating lahat, mga Pilipino, no? Kaming mga nasa abroad, kayong nasa Pilipinas, lalo na ang sinasabi ni Pangulong Duterte, no guts, no glory. Ano ang kanyang ibig sabihin niya? Pag-usapan natin mamaya. Pero yun nga po, nagbigay ng update si VP Sara. And mukhang hindi na nga po maganda ang sitwasyon ng dating Pangulo, kahit naman po si Spokes Harry Roque, maybe we can discuss this in the next live, na binibigyan na niya ng babala si Ngiwi na huwag ipagdasal nga raw, di ba? Ipagdasal mo, Marcos Jr., sabi ni Spokes Harry Roque, na makarecover ang katawan ni PRRD kasi grabe nga ang ipinayat. Okay, according nga kina VP Sara, grabe ang ipinayat ng dating Pangulo. According din kay Ma'am Elizabeth Zimmerman, na sobrang payat daw yung dati niyang asawa. And sa ganong sitwasyon kasi mga kababayan, ay baka lalong bumigay. Okay? Although sinabi ni VP Sara na mas gusto niya yung ganong itsura ng tatay niya dahil mas maliit yung tiyan. Hindi katulad kasi dati na butod sa tatay. Ay malakas naman kumain si Tatay Digong siguro ano, hindi wala namang pili sa pagkain at alam niyo naman masarap ang pagkaing Pilipino. Nami-miss ko nga ang pagkaing Pilipino mga kababayan ayun nga sabi ni VP Sara although mas gusto niya na gano'n na medyo maliit yung tiyan nung tatay niya, hindi pa rin maganda na sobrang payat. Alright? Ito namang yawa na anti-clear, sabi kulang lang yun sa exercise. Ay naku punyeta, pakisabi sa boss nyo at sana yung ngiwi na yan matauhan, mauntog, maumpog. No? Gawa niya ng paraan na makauwi. Kung hindi man siya ang nagpakulong dyan, kung yung babaeng ahas man ang nagpakidnap kay PRRD, kung talagang may kakayahan si ngiwi at hindi under desaya, agree ba kayo? Sana gawan niya ng paraan na maiuwi pabalik ng Pilipinas si Tatay Digong. Ngiwi, sinasabi ko sa iyo ha, karma is a biatch. Baka higit pa dyan ang mangyari sa iyo balang araw. Habang tumatagal, maraming Pilipino ang hindi natutuwa sa iyo. Habang tumatagal, maraming gigil na mga Pilipino sa iyo. So pag natapos, siguraduhin mo magtatagal ka. Naku, no one, my God. I mean, di ba? No one is, ano na dyan? Nothing is permanent in this world. At huwag ka naman sanang lumagpas ng 6 years, inip na nga kami, gusto na naming matapos eh. Sabi nga ni Attorney Glenchong, sana huling sona mo na yan. Right? Alam naman namin na magyayabang ka lang ng magsisinungaling, tuwing bobo ka ang bibig mo, puro kasinungalingan. Identity mo na ang pagiging Pinokyo. So ano, wala kang magawa, takot ka sa babaeng katabi mo sa pagtulog, na malaki ang mata at pag pinandilatan ka, tupi ka. Kung yan man ang nagpakulong kay PRRD, gawan mo ng paraan na makauwi si Tatay Digong dahil kung hindi, baka kung saan ka magpunta at makita ka ng kahit sinong Pinoy eh. Pag hindi ka na ang iginagalang na pinakamataas na opisyal ng Pilipinas, baka may mambigwas sa iyo na ang ating, right? Lalo na kung may Makati pa naman ang paan yan, right? Mahilig gumala, mahilig magbiyahe abroad. Ano kaya ang gagawin ng mga OFWs pag nakita yung pagala-gala somewhere? Anong gagawin nyo? Magsi-selfie kayo? Kasama siya? Magpapa-autograph? Paki-comment ka sa comment section. Anyway, ito yung binigay na update ni VP Sara mga kababayan. Isa sa mga binigay niyang updates. At ito po, tama kayo, ay nakakalungkot namang talaga. Ano po? Kasi according dito sa gikan sa masa para sa masa ng SMNI, ang huling habili ni Tatay Digong. We have to understand mga ate at kuya na 80 anyos na yan eh. Kung tayo nga, 'di ba, na nasa lagpas ano ba ilang taon na ba kayo? May mga lagpas 30 na ba kayo, 40? 'Di ba? Nababahala nga kayo pagka may kaunting kakaiba sa ano niyo eh,
kakaibang reaksyon ng katawan niyo, 'di ba? O ay ano ba 'yan? Oh, ayun pa kayang 80 anyos? So, 'yan. Sabi dito ng article, former President Duterte tila namamaalam na matapos mag-iwan ng huling habilin kay VP Sara ngayong araw or kanina, Hulyo 8 ngayong taong kasalukuyan. Ayon sa Vice Presidente, nais ni Tatay Digong na mai-cremate kung saan man siya bawian ng buhay. Alam niyo may malalim na meaning 'tong sinabi ni PRRD. At huwag nang iuwi pa sa Pilipinas. Ngunit pagtatapat ni VP Sara, hindi siya pabor sa cremation ng ama at umaasa pa rin siyang hindi ito mangyayari. Medyo matalinhaga itong sinabi ni Tatay Digong at sana nakukuha ng iba sa inyo, no? Papaliwanag ko na lang mamaya kung ano yung interpretation ko dito. So ito ang sinabi ni VP Sara, nagbigay na siya ng kanyang mga huling habilin. Again, 80 anyos na yan. Kung ang iba nga, pagtungtong ng edad 60, tapos maraming iniinda sa katawan, 'di ba, nagpaparamdam na. Alam niyo, 'di ba, may mga pahuling habilin na parang bakit nagsasalita ng ganito 'tong nanay, tatay, lolo, lola natin. Hindi pa naman tumutungtong ng 60 nga, or 70. Ba't may mga sinasabi ng gano'n, 'di ba, kinokontra nga natin kaagad kapag nakakarinig tayo ng mga ganyang bagay. Nagbigay na siya ng kanyang mga huling habilin, sabi niya kung saan daw siya mamatay, do'n daw siya i-cremate. Kung mamamatay daw siya dito sa the Netherlands, huwag na daw iuwi ang kanyang katawan sa Pilipinas. Ipa-cremate lang daw siya dito. At ayaw ni VP Sara nito. Okay. Kasi ang sinabi ni VP Sara kanina at i-discuss natin mamaya, wala sa mood si PRRD nung kinausap niya o nung binisita niya. Alright? Wala sa mood. So, siguro asar, yamot, bagot, nalulungkot, galit, whatever. Wala sa mood. Alright? Plus masama ang pakiramdam siguro. May edad na, namamayat pa, walang ganang kumain. Tapos ganyan yung sitwasyon, ikinulong. Matapos niyang magsakripisyo para sa Pilipinas, ipinakulong ng mambubudol. Okay, nakipag-unite kay VP Sara, niligawan ng bonggang-bongga si VP Sara para maging running mate. Ganito, nangakong iko-continue ang mga nasimulan ni Pangulong Duterte. Ano ang ginawa ng demonyo? Nasa tamang pag-iisip pa ba yan? Epekto ba yan ng pulburon? Or talagang ganyan ang pag-uugali ng angkan ng mga yan? Okay? Wala sa mood si PRRD, masama ang pakiramdam. Ano kaya ang tumatakbo sa isip ni PRRD? Bakit niya sinabing, kung dito ako mamamatay, ipasunog nyo na lang dito ang aking bangkay. Huwag nyo nang iuwi sa Pilipinas ang katawan ko. Alam niyo ang pagkakaintindi ko dyan, mga kababayan? Parang wala kayong balak iuwi ako sa Pilipinas. Ha? Anytime from now, baka ako'y mangisay din eh. Atakihin sa puso. Hindi na makagising. Matumba na lang bigla. Right? O, or magkaroon ng komplikasyon o kung ano man. Wala pa rin kayong ginagawa. Ba't ang bagal ninyo? Para na akong pinarusahan, hindi pa, abogado yun. Hindi pa naman ako guilty sa inaakusa sa akin. Bakit my God, mag-aapat na buwan na mga kababayan, March 11 March 12, dinala sa dahig si PRRD, April 11, May 11, June 11, July 9 na ngayon, magjo-July 11 na, 4 na buwan na, daig pa ang pinarusahan mga kababayan, daig pa ang nahatulan ng guilty. Ba't ang bagal-bagal? Ba't walang kumikilos? Ba't hindi pa ako pinapauwi? Ba't hindi nyo kayang kalabanin yung mga demonyong yan na pahiram lang naman sa kanila ang kapangyarihan at pwesto? Bakit wala kayong nagagawa? Siguro ganyan tumatakbo sa isip ni PRRD, no? Ba't nandito pa rin ako? Anong kabagalan niya? Parang ang tingin ni PRRD, either sa legal team niya, either sa mga kamag-anak at kaibigan niya, either sa mga nakinabang sa kanya, or sa buong lahing Pilipino, parang wala tayong kayang gawin. Para ihinto itong injustice na dinaranas niya. Itong kawalan ng hustisyang ginagawa sa kanya, baka kung tayo nga 'di ba? Bata pa. Hindi naman katulad ng sitwasyon ni PRRD, halos mamatay-matay tayo sa lungkot dahil malayo tayo sa Pilipinas.
Well, kahit papaano nalilibang natin ang ating sarili, may mga kapwa tayo Pilipino sa kung saan man tayo nandun. May trabahong iniintindi, nakakapag-sightseeing, 'di ba? Oh, life goes on sa atin. Eh yung nakakulong, tas may edad na, tinatalo ng lungkot, right? Tinatalo ng sama ng loob, ng galit, ng kung ano, baka nagkaka-depression na. Parang yung message ni PRRD ganito eh, kung hindi nyo ako kayang iuwi ng buhay, ay huwag nyo akong iuwi pag ako'y namatay. Para ano't iuuwi nyo ako kung bangkay na lang ako? Ano, isasakay nyo ako ng eroplano, nasa ataol na? Tama ba yan? May hustisya pa ba dyan? So, yun siguro yung meaning ni PRRD. Yun yung siguro yung gusto niya sabihin. Ba't nyo pa ako iuuwi kung kailan huli na ang lahat? Oh, huwag na, nagtatampo, masama ang loob, wala sa mood. Iuuwi nyo ako kung kailan malamig na ang katawan ko? Huwag na. Para ano pa? Ang babagal ninyo. Pinipilit ko magpakatibay dito, di ba? Ganun siguro siya, no? Tinitibayan ko ang loob ko, ang isip ko, pero bumibigay ang katawan ko, tapos kayong lahat, wala kayong ginagawa. Ang babagal, parang wala na kayong pakialam sa akin matapos kong gawin ang lahat para sa Pilipinas. Yan siguro ang tumatakbo sa isip ni Pierre. Ay, wala na akong pakialam. Pag ako namatay, huwag na huwag nyo iuwi ang bangkay ko. Dito ako namatay, dito nyo pahihintulutang mamatay ako, dito nyo ako ipakremate. Ipasunog nyo ang bangkay ko dito. Ay samantalang mahal na mahal niya ang Pilipinas, ayaw ngang umalis ng Pilipinas. Sinabihan na nga yan sa Hong Kong na huwag umuwi kasi may tatambang na pulis sa airport. Nagpumilit umuwi. Okay? Kahit delikado, hindi siya naniniwala na gagawin yan sa kanya ng mga nasa pwesto at hindi siya naniniwalang papayagan ng mga Pilipino na gagawin yan sa kanya pero nangyari. Alright? Buong-buo ang tiwala ni PRRD na umiiral ang hustisya sa Pilipinas, na hindi siya kailanman mabibitbit papuntang ICC, na hindi mangyayari yan. Kasi umiiral naman ang hustisya sa Pilipinas, gumagana naman ang mga korte, lilitisin siya kahit na ikulong siya, wala siyang pakialam, ang importante makauwi siya ng Pilipinas, hindi siya magtatago sa Hong Kong. Wala siyang pakialam kahit bitbitin siya ng mga pulis, kahit ikulong siya somewhere sa munti kung saan man, at least nasa sariling bayan. Ay lintik ng kalintikan na isa katuparan ng maitim na balak. Alam niyo, may nagsabi sa amin, yan kasi ang ipinramis ng mga adik sa mga dilaw. At sa lahat ng mga gustong gumanti kay PRRD, kung kayo matagal na nakasubaybay sa amin ni Attorney Nick, napag-uusapan namin yan noon. Lalo nung nasa radyo pa kami. Okay? Nung nasa mainstream media pa kami ni Attorney Nick. Napag-uusapan namin yan. Nangako ang mga adik na nasa power ngayon sa mga nasagasaan ni PRRD, sa mga dilaw, sa mga makakaliwa, sa mga terorista, sa mga billionaires, sa mga oligarchs na nasagasaan ng negosyo ng umupo si PRRD, na maghihiganti, na papayagan nilang makaganti. Nangako yung mga adik, napapayagan nilang makaganti yung lahat ng napilaya nung si PRRD ang nakaupo. Dahil kapag hindi ginawa at hindi tinupad ng mga adik ang pangako nila sa mga gustong gumanti kay PRRD, hindi magtatagal yung adik na yan dyan. Kaya nakakulong si PRRD. Ngayon, ano ang dapat nating gawin? Tanggapin na lang itong nangyayari sa kanya? Ano ang mararamdaman natin? Kakagatin na lang natin ang ating siko sa pagsisisi? Na may masamang mangyayari kay PRRD? At hindi na siya iuuwi ng Pilipinas, at kung iuuwi man siya ay huli na? Pa-comment nga po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo. Hoy, like and subscribe ang sabi ko.